we would like to ask from the SB. Mga barangay na Pero, ayaw nila. hanggang Sa pagbubukas ng klase sa Hunyo, hindi na naman maiwasan na mabuklat din ang mga suliranin sa sistema ng edukasyon sa bansa. Kabilang narito ang kakulangan sa silid-aralan sa iba't ibang mga pampublikong paaralan. Isang barangay Tebeng sa lungsod ng Dagupan na nakakaranas ng ganitong suliranin. Ngunit hindi tulad ng ibang lugar, mayroon na mga naitayong gusali mula pa noong taong 2003 sa Tebeng na dapat sana ay gagamiting classroom sa lupang pagmamayari umano ni Ginoong Cesar Duque. Ngunit hanggang sa kasalukuyan na hindi pa rin nagagamit ito dahil sa kakulangan ng mga kaukulang dokumentong hinihingi ng Department of Education o DepEd sa lungsod. Bagamat mayroong isang authorization letter mula sa may-ari ng lupa na pinahihintulutan ng Barangay Tebeng na magamit ang lugar, hindi pa rin umano sapat ito upang tuluyan na nila itong magamit bilang paaralan. mayroon siyang authorization sa akin noong 2003 na naglalaman na baro yung school, yung yung luti niya, ipahiram po niya para sa school purposes po. Yung sa DIX po, ang kinukuha po namin yung deed of donation or deed of sale na papilis para ma-open yung school. Lumapit po ako sa sanggunian na kung pwede po, natulungan po kami na ma-open itong school at humihingi po kami ng resolution sa mga sa council ng Dagupan City, SP Sanggunian. Kaya naman upang mabigyan ng solusyon ng naturang problema, nagpasya ang punong barangay ng Tebeng na si Helen Fermil na dumulog sa sangguniang panglungsod na pinamumunuan ni Vice Mayor Belen Fernandez noong ika-25 ng Abril upang ihain ang isang resolusyong humihiling sa lokal na pamahalaan na sila ay payagang buksan ng Tebeng Elementary School at gamitin ang naturang mga gusali bilang mga silid-aralan. Ipinaalam rin ni Fermil ang mga araw-araw na suliraning kinakaharap ng mga bata sa kanyang barangay sa pagpasok ng mga ito sa eskwelahan sa mga karatig barangay. Kabilang narito ang pagbaybay sa makipot na kalsadang dinadaanan ng malalaking truck at mabibilis na sasakyan at ang pagbagtas ng mga ito sa isang delikado at nasisira ng tulay upang makarating lamang sa isang eskwelahan sa karatig na bayan ng Kalasyaw. Ipinahiwatig rin ng ilang mga magulang ang kanilang pangamba sa kaligtasan ng kanilang mga anak sa tuwing sila ay papasok sa eskwela. Ang ilan pa umano sa kanila ay napilitan na rin pahintuin sa pag-aaral ang kanilang mga anak tulad ni Aling Myra dahil sa kakulangan sa oras upang bantayan ang kanyang mga anak. Kaya naman panawagan nila na sana ay mabuksan na ngayong taon ng Tebeng Elementary School upang maging mas madali na itong puntahan ng kanilang mga anak at masiguro pa nila ang kaligtasan ng mga ito. Abala, maagang gumising, tapos iahatid doon, lalo na pag mayroon pa akong gagawin sa bahay, nakakaabala. Kaya mas maganda kung malapit na, hindi na siya kuwan, siya na lang ang pupuntang mag-isa. Isa pa, yung isang tulay pa doon, nakakatakot kasi sa mga bata, baka madisgrasya pa sila, lalo na sa daan, highway, malalaki ang truck. Yung problema ko yung diyan sa kalsada, kuminsan yung tulay, kasi yung tulay sira na eh. Mayroon na nahulog diyan sa tulay. Sana buksan na ang gusto ko. Kasi kawawa yung bata dito eh. Para po hindi na nairapan yung bata dito. Marami na sa kalsada, nakasagasahan yung sasakyan. Ayon naman kay City Schools Division Superintendent Dr. Alma Rubitorio, meron tayong DepEd order na in-issue ng ating DepEd Central Office kung ano-ano yung mga requirements bago ma-approve yung pag-open ng school. So, based on the requirements, kailangan natin ng sangguniang resolution. Tapos, kailangan natin ipakita na yung lote ay nakatransfer na sa DepEd. So, kumbaga, yun yung dalawang requirements na hinihintay ng ating division office bago i-recommend yung request na yon ng opening ng proposed Tebeng Elementary School sa regional office. Hopefully, sa pagtutulungan ng DepEd Division of Dagupan City, ng Barangay Tebeng, ng City Council, pinangungunahan ng ating Vice Mayor, ng ating kagalang-galang na Mayor at ang local school board, marirealize yung
yung dream natin sa Tebeng na magkaroon ng Tebeng Elementary School. Upang tuluyan ng matuldukan ng suliranin sa kawalan ng sariling paaralan ng naturang barangay, handa ang SP na pag-aralan ang kahilingang ito ng Barangay Tebeng upang maibsan ang pangamba ng bawat magulang sa tuwing papasok ang kanilang mga anak at matulungan ng bawat bata sa lugar na di kinakailangan pang lumayo upang makapag-aral at mabigyan ng dekalidad na edukasyon. Alam niyo ba, na unang pinagdiwang ang Labor Day o Araw ng mga Manggagawa noong Mayo 1, taong 1903. Ayon sa kasaysayan, unang pinagdiwang ang Labor Day sa pamamagitan ng malawakang kilos protesta na inorganisa ng Union Obrero Demokratika de Pilipinas o UODF. Naginganap sa harap ng Malacanang noong ang bansa ay pinamamahalaan pa ng Amerikano. Dahil sa pangyayaring ito, ipinasara ng Philippine Constabulary ang palimbagan ng UODF. At tahasang inaresto ang presidente nito na si Dominador Gomez sa kasong sedisyon at illegal assembly. Matapos ang 10 taon, muling bumuo ang mga manggagawang Pilipino ng isang samahang tinawag nilang Kongreso Obrero de Filipinas na naglalayong ipaglaban ng kanilang mga karapatan, kabilang ng 8 oras trabaho kada araw, pagbuwag sa child labor, at ang makatarungang kondisyon sa pagtatrabaho ng mga kababaihan. Magmula noon, nakagawian ng ipagdiwang sa bansa ang Labor Day sa pamamagitan ng parada at kilos protesta ng iba't ibang samahan at organisasyon ng mga manggagawa. Natunghayan ngayong araw sa The Session Hall. Pondo ng mga barangay na nagdepensa ng kani-kanilang annual proposed budget inaprubahan na ng konseho. 5 pang barangay nakatakdang humarap sa susunod na sesyon. Sari-saring issue sa lingguhang talakayan ng Pangasinan Press Club Incorporated, binigyang linaw sa pagdalo ni Vice Mayor Belen Fernandez at ilan pang konsehal ng mayorya. Sari-saring kaganapan sa lungsod sa nagdaang linggo ating natunghayan. At hiling na pagbubukas ng Tebeng Elementary School ating narinig sa boses na kabaluyan.